Magagang umaga po, Father Douglas. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng ating pong paglalakbay. Ikalimang linggo. Huling linggo na po ito. Dahil sa susunod na linggo, papasok na tayo sa mga tinatawag natin pasyon o mga mahal na araw. Dahil sa linggo po, tandaan niyo mabuti ha, linggo na ng palaspas. Ngayong linggo ito, tinatawag din ito na Domingo de Lazaro. Dahil ito sa kwento ng Ebanghelyo, ito yung pagbuhay ni Jesus kay Lazaro na namatay na. Kaya Domingo de Lazaro. Naintindihan po? Makamusta po ang ating paglalakbay. Kasi yung panawagan sa atin na sa panahon ng Kwaresma, mapagnilayan natin ang bawat linggo kung saan tayo dinadala ni Jesus para matutunan tayo na maihanda ang ating mga sarili. Physically, mentally, spiritually, dapat handa tayo sa pagpasok ng mga mahal na araw. Kaya kinogera na rin, tinakpan na rin ang lahat ng mga santo, lahat ng mga imahin. No, sa simbahan ay tinakluban na nang sa gano'n makapag-focus tayo kay Kristo. Nagtago na muna sila para hindi sila makakuha ng atensyon. Dahil ang atensyon natin dapat na kay Kristo. Sa kung ano ang gagawin niya sa mga susunod na araw bilang tanda ng pagmamahal sa atin. So, ikalimang linggo tayo, balikan na natin ang bawat linggo na ating pong pinagdaanan at nawa kahit pa paano may manatili sa ating mga kokote, sa ating mga isipan, lalo tigil ang mga aral na iniiwan dito. Noong unang linggo, tayo po ay dinala sa isang disyerto kung saan si Jesus ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi at siya ay tinukso-tukso ng demonyo. Pero pinakita sa atin kung paano lalabanan o paano mapagwawakian ang bawat panunurso. Kasi kung maalala niyo po, sinasabi lagi ng demonyo, kung ako ang iyong sasampahin, ibibigay ko sa iyo ang kasikatan, ang kayamanan, ibibigay ko sa iyo lahat yan, at sasampahin mo lang ako. Kaya dapat lagi kang mula, lagi kang alerto din. Hindi lahat ng iniaalok sa iyo, hindi lahat ng ibinibigay sa iyo, tatanggapin mo. Malinaw po ba yun? Opo, Father. Kahit bigyan ka ng malimaletang pera, hindi mo yan tatanggapin dahil tukso yan. Mahirap din po masyadong maraming pera, ha? Opo. Mahirap din walang pera, pero mas mahirap ang maraming pera. Bagamat gusto ninyo, mas maraming pera. Pero tukso yan, ha? Tukso yan. Kahit ano iniaalok, dapat lagi ka alerto. Ikalawang linggo, mula sa disyerto, dinala tayo at umakyat tayo sa bundok kung saan nagkaroon ng transfiguration, pagpapanibagong anyo, at nakita ito ng mga alagad, yung kanindigan at kaluwalhatian ng Diyos. Na parang meron kang something to look forward na ito pala talaga si Kristo. Bagaman sa itsura na makikita natin sa mga susunod na araw, sugatan, bugbog sarado, pero yung kanindigan, pagkatapos niyan, ganun na lang. At napakaswerte ng mga alagad para makita, masaksihan ng tagpong iyon. At ang sabi sa atin, di ba, ang pagbabago, nasa kung paano tayo nakikinig at sumusunod sa mga salita ni Kristo. Walang sino man makakapagpabago
sa isang tao, maliban makinig siya sa salita ng Diyos. Ikatlong linggo, mula sa mundo, bumaba tayo ulit at doon naghihintay si Jesus sa isang balon kung saan yung isang babae sa Samaritana ay iigib, kukuha ng tubig, pabalik-balik siya para sumalok ng tubig at nahalaga ng tubig kasi ito yung pawi sa ating mga pagkakuhaw. Ang tubig ang naglilinis sa ating mga karumihan. Pero dito sa tagpong ito, naroon si Jesus at sinasabi nga ni Jesus, meron akong ibibigay sa iyo tubig na kapag ininom mo, hindi ka na mauuhaw. Na sinasabi sa atin yung mga pagkakuhaw natin sa mga bagay sa mundo ito. Hindi lang basta yung tubig, literal na tubig, kundi yung tubig na nagbibigay ng buhay. Na kay Kristo ang buhay. Okay po tayo? Opo. Then, mula sa balon, naglakad tayo ulit at dito natagpuan ni Jesus yung isang lalaki ipinanganak na bulag. At ang ika-apat na linggo, ang panawagan sa atin to rejoice, magalak. Kaya yan natin Sunday dahil nakakita ang lalaking ipinanganak na bulag. Di ba isang kasiyahan yun na makita mo ang katotohanan? Mamulat ka sa katotohanan? Wala pa rin. Uy, tapos na tayo. Tulala pa rin. Yun yung ika-apat. At ngayon, ika-5 linggo. Nasaan tayo? Nasa isang libingan. Ito yung senaryo, di ba? Libingan. Kung saan inilibing ang kaibigan ni Jesus na si Lazaro. At ang sabi, di ba? Umiyak si Jesus. Parang sa pagbabalikan natin, 2 beses lang umiyak si Jesus. Of course, maliban nung pinapako na siya sa krus, at hindi man iiyak. Pero, yung umiyak, sabi niya, na makita niya ang Jerusalem. Yung papasok pa lang siya, na makita niya ang Jerusalem, iniyakan niya ito. Kasi nakita niya ang pagkasira ng Jerusalem dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. At ngayon, yung pangalawa, yung parating natin, namatay si Lazaro, inilagay sa isang libingan, sa isang kuweba, at iniyakan niya. Naintindihan mo ba? Opo, Father Pero, Douglas. sabi doon, para mas maipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Maganda yung salita ng Kristo, no? Sabi niya, Lazaro, lumabas ka. Ano ba meron sa libingan? Nasubukan niyo ba maglibing-libingan? Madalas kasi bahay-bahay. Try nyo rin kayong magpatay-patayan. Tapos yung ilibigin ka talaga. Try mo rin yung umiga ka sa babaho. Yun talaga tapos yung babaho. Practice nyo rin. Para at least mapili mo. Diba? Kasi hanggang hindi mo nararanasan o para kahit sa glit na pwede ka nang pamatay, hindi mo i-appreciate ang buhay mo na ngayon. Pero kapag once na nandun ka na, lumumari ay sayang ang buhay pa na. Kasi itong kwentong ito ay kwento rin natin na pinapaalalahanan tayo. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga bagay na ginagawa natin na tayo mismo ang naglilibing sa ating mga sarili mula sa mga pangit na karanasan. Ang panyaya sa atin sa ika-5 linggo, lumabas ka na dyan. Umalis ka na dyan. Tinatawag ka namin ng Diyos na lumabas ka dyan kasi madilim dyan, mag-isa ka dyan.
Huwag mo hayaang mabulong ka dyan. Pwede sa nilibig mo ang sarili mo sa relasyon, inililibig mo ang iyong sarili sa bisyo, inililibig mo ang iyong sarili sa iyong damdamin, na kung pwede yung mga tao nasa depression, sa anxiety, huwag mo hayaang ilibig ang iyong sarili sa mga ganyang damdamin. Lumabas ka dyan. Pero, ewan ko kung ano ba, ayaw mo sa libingan, pero, diba? Baka nasa libingan ka talaga, ayaw mo talaga malis. Para ba maging comfort zone mo na rin yung mag-isa. Yung sa isang patinig, ayaw mo makahilo, ayaw mo makisocialize. Kasi emote ka lang na, drama na lang na drama. Pero malungkot ang buhay. Kaya dumating si Jesus, tinatawag tayo, lumabas tayo dyan. Pinakinggan niyo ni Lazaro, lumabas. Kaya ito rin no, sa ikalimang lingkong ito, panyaya sa atin, pakinggan natin ang salita ni Jesus. Ang salitang tinitawag ni Jesus, lumabas ka, Lazaro. At lumabas si Lazaro, nakakita na ulit ng liwanag. Sinong nakita? Si Jesus. So, nasa sayatin po kung pakikinggan natin o mananatili tayo sa ating mga kuweba, mananatili tayo sa ating mga lilim. Amen? Amen. Magsitayo ang lahat.